Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng buhay ng 20 taong gulang na binatang si Totoy. Isang kargador ng palay at magsasaka kasama ng kanyang ama na si Mang Ruben. Hindi sinasadyang maililigtas niya ang isang matandang ermitanyo na magbibigay sa kanya ng isang kakaibang kapangyarihan, isang kakayahan na tatalo sa puwersa ng kadiliman. Ano ang matutuklasan niyang lihim tungkol sa kanyang pagkatao? Magtagumpay kaya siya laban sa pinuno ng mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Totoy Bato, ang binata na may lumilindol na kamao. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maawa naman kayo sa akin, mga iho. Huwag naman ninyo akong ipagtulakan. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Anong walang ginagawang masama, ha? Hindi ka naman taga rito, ah. Ano ba sadya mo sa baryo namin? At madalas kitang nakikitang nakatambay rito. Nakakainis na kasi ang pagmumukha mo, tanda eh. Naiinsulto ko. Para bang nakikita ko sarili ko sa mukha mo na balang araw ay magiging ganyan din ang itsura ko. Ang sagwa tignan, ang pangit-pangit mo. Huwag kang mag-alala. Dahil sa ugali mong yan, natitiyak kong hindi ka naaabot sa ganitong edad kasi maaga kang mamamatay. Kaya hanggat maaga pa, abay magbago ka na, iyo. Sulitin mo ang buhay mo sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Ano ka mo? Ano sinabi mo? Siraulo ka! Nakita mo na. Bata ka pa, pero bingi ka na. Pinagloloko mo ba ako, ha, tanda? Hindi kita pinaglololoko. Katotohanan lamang ang sinasabi ko sa'yo. Kaya bawas-bawasan mo ang kayabangan mo. Makakakuha ka rin ng katapat balang araw. Sinong katapat yon, ha? Sinong katapat? Yung anak ba ni Mang Ruben? Yung tinatawag ng mga tao rito na Totoy Bato? Hindi ako natatakot sa kanya. Magsama pa kayong dalawa. Teka, sandali nga lang. Bakit nadadamay ang pangalan ko dyan, ha, Agaton? Hindi natiis nang may 20 taong gulang na binatang si Totoy ang tangkang panggugulo ng grupo ni Agaton sa isang dayong matanda. Madalas ang mga ito na nakatambay sa tindahan ni Aling Salvi para manggulo at manghingi ng lagay sa mga taong dumaraan doon. Animo ay entrance fee. Kaya naman, madalas din na napapaaway si Totoy sa mga ito dahil hindi niya kayang makita na merong pinahihirapang tao ang grupo ni Agaton. Nagtataka lamang siya dahil puro matatanda lamang ang binubuli nito. Kaya naman, iniisip ng mga taong sanggano ang anak ni Aling Trina. Lumapit siya sa mga ito at mas ipinakitang galit siya sa ginagawa ni Agaton. Hoy, ikaw, Agaton! Wala ka talagang kadalaan, ano? Masisira na naman yata ang pangako ko kay tatay, na hindi na ako makikipag-away sa inyo. Kaya lang, talagang kumakati yung kamao ko kapag nakakakita ako ng mga gaytong eksena. Parang gusto kong manuntok. Tigil-tigilan mo ang kayabangan mo, Totoy Bato. Baka hindi na maging bato maging bansag sa'yo, kundi Totoy Papel na. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Totoy ang malakas na tawanan ng mga kasama ni Agaton. Tumawa ng bahagya si Totoy at hinila ang kamay ng matanda. Inilayo niya ito sa harapan ni Agaton at matapang niyang tinitigan ang mukha nito.
Tumabi naman ang matanda at pinakinggan kung paanong makipagtalo si Totoy. Alam nyo, ayoko naman ng gulo eh. Kaya lang, pinipilit nyo ako eh. Tignan ko lang kung makatawa pa kayo kapag nabasag ko na ang mga bibig nyo dahil sa suntok. Ang ipinagtataka ko lang sa'yo, bakit matatanda lang ang kaya mo, ha? Siguro, duwag kang lumaban sa katapat mo, no? Ano sabi mo? Gusto mong patunayan ko sa'yo, ha? Pambihira. Mas mayabang pa pala to sa akin eh. Hindi ako natatakot sa'yo, Totoy Bato. Sigurado ka, Agaton? Matapang ka lang naman dahil palagi kang tinutulungan ni Aling Trine. Kung wala ang nanay mo, pare, tungaw ka na lang. Wala ka namang kakayahan eh. Puro ka lang yabang. Kung wala yung mga kasama mo, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na manggulo. Kasi, duwag ka. Lumipad ang kamao ni Agaton sa mukha ni Totoy. Subalit, hindi niya ininda ang sakit. Gumanti siya ng suntok dito. Tinamaan niya si Agaton sa ilalim ng baba nito. Kaya naman, bumagsak ito sa lupa. Tangka na sanang susugod sa kanyang kinaroroonan ang 4 na lalaking kasama nito. Itinaas niya ang kanyang hintuturong daliri at dinuro ang mga ito sa muka, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang sino man sa inyo makikialam, ha? Labas kayo rito! Pero kung gusto niyong mabasag ang mga pagbumuka niyo, sige, lumapit kayo sa akin. Biglang nagkatinginan ang 4 na lalaki, habang bakas sa mukha ng mga ito ang labis na takot. Bigla na lang nakumaripas ng takbo ang 4 na kaibigan ni Agaton. Nag-uunahan ng mga ito na lumayo sa kanya. Iniwan si Agaton na nakahiga sa lupa. Dismayadong napaupo ito at nagwawala sa galit. Ngumisi naman ng nakakaloko si Totoy habang nakatayo siya sa harapan nito. Marami ang tao at nakikiusyoso sa nangyayari sa kanila. Ang mga lintik! Iniwan ako! Mga duwag! Nakita mo na, ha, Agaton? Wala kang totoong kaibigan. Iniwan ka nila dahil sa ugali mo. O sige, ngayon ka lumaban. Tignan ko ngayon ang tapang mo. Hayop ka! Hindi kita aatrasan! Mabilis na tumayo si Agaton at sinuntok kagad si Totoy. Ngunit naiwasan niya ang kamao ng kalaban. Sa pagyuko ni Totoy at pagtayo, 2 suntok kagad ang tumama sa muka ni Agaton. Bumagsak ito sa lupa habang nakangiwi ang muka dahil sa pumutok nitong labi. Akma na sanang bibigwasan pa ni Totoy ang lalaki nang bigla niyang naramdaman ang malakas na palo ng papel sa kanyang ulo. Nahawakan niya yon at tumambad sa kanyang paningin ang galit na galit niyang ama na si Mang Ruben. Linti ka talagang bata ka, no? Nakikipag-away ka na naman. Pambihira ka talaga. Umuwi ka na nga sa bahay. Doon tayo mag-uusap. Kaya pala hindi ka na nakabalik. Dahil nasangkot ka na naman sa gulo. Sunog na ang kawali ko. Wala pa yung mantika na pinabibili ko sa'yo. Pambihira ka talaga, Totoy, oo. Tay, ba't naman po niyo ako binatukan? Nakita po tuloy ng mga tao. Nakakahiya. Mabuti nga yan sa'yo. Tama lang na makita nila na sinasaktan kita. Nang malaman nila na hindi kita kinukonsinte sa mga pinaggagagawa mong lalaki ka. Hala, dali mo, umuwi ka na. At baka hindi kita matansya, tamaan ka sa akin. Sandali lang, Amang. Teka lang, wala namang... Lolo, huwag na po kayong magsabi kay tatay. Ayos lang po ko. Pero nasaktan ka, iyo. Hindi mo ba sasabihin sa kanya kung ano ang totoong nangyari? Ayos na po yun, tatang. Ako na pong bahala. Ano bang pinag-uusapan nyo, ha? Pati ba ang matandang ito, ginugulo mo rin, ha, Totoy? Naku, hindi po. Hindi ko po siya ginugulo. Sige tayo, uuwi na po ako. Teka, nasaan na yung mantika? Nakabili ka na ba? Hindi pa po ako nakakabili. Ba't sira ulo ka talaga, no?
Inuna mo pa ang kalokohan mo kesa sa iuulam natin. Hala, umuwi ka. Ikaw na magluto ng tuyo. Nawalan na ako ng ganang kumain. Lintik ka talagang bata ka. Iniwan ni Totoy ang galit na galit niyang ama. Hindi nito alam na kaya siya madalas napapasabak sa gulo ay dahil ipinagtatanggol niya ang mga inaapi ni Agaton. Kaya pinigilan niya ang matanda kanina dahil ayaw niyang ipaalam sa kanyang ama kung ano ang totoo dahil hindi rin naman maniniwala si Mang Ruben. Pagsasaka ang kanilang hanap buhay, madalas nauubos ang kanyang oras sa pagbubuhat ng mga inaani nilang palay sa bukid. Siya rin ang madalas na upahan para magbuhat ng isang sakong palay para dalhin sa bodega ng may-ari ng palayan na si Aling Trina. Kaya siguro madalas din siyang ginugulo ni Agaton dahil nagsiselos ito sa kanya. Mabait sa kanya si Aling Trina. Kung minsan naman ay kung ano-ano ang ibinibigay nito sa kanya. Kabaligtaran naman yun para kay Mang Ruben dahil mainit ang dugo nito kay Aling Trina. Ang bilin pa ng kanyang ama ay iwasan niya ang mag-inang yon dahil palagi raw siyang ginugulo ni Agaton nang dahil sa kabaitang ipinapakita ng ginang sa kanya. Hindi raw nagugustuhan ni Agaton ang nakikitang mabuting pakikitungo ni Aling Trina kay Totoy. Habang naglalakad papasok sa kakahuyan, ay naramdaman ni Totoy na tila ba may nakasunod sa kanya. Malapit nang kumalat ang dilim sa paligid. Kaya naman, hindi maiwasan ni Totoy na hindi mapatingin sa hulihan ng kanyang daan. Dala ng labis na pag-aalala, mas nilakihan ni Totoy ang hakbang para makarating kagad sa kanilang bahay. Ngunit napatigil siya sa paglalakad nang mula sa kanyang harapan ay nakita niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Sino yan? Magpakita ka! Kung gusto mo manakot, huwag ako. Matagal na akong takot. Hindi ako nakikipaglukuhan sa'yo. Kaya magpakita ka na! Hindi ako natatakot sa'yo! Nagsipagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Totoy habang palakas ng palakas ang naririnig niyang ingay. Maya-maya pa ay may biglang humuni ng malakas sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi siya pamilyar sa tunog pero nasisigurado niyang hindi yun huni ng isang hayop sa gubat. Pambihira naman yan, oo. Totoo na yata at hindi na biro ang nararamdaman kong takot, ha? Dahil sa narinig, ay nagpatuloy sa paglalakad si Totoy. Binaliwala niya ang takot na nararamdaman habang wala siyang tigil sa paglinga sa paligid na parabang merong hinahanap. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya namalayan na tumakbo na pala siya. Gusto niya nang marating ang kanilang bahay. Maya-maya pa ay narinig niyang tila may nagngangasab na kung anong nilalang sa likod ng malagong halaman. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng sandaling yon. Dahan-dahan siyang lumapit habang hindi inaalis ang tingin sa gumagalaw na mga dahon. Hinawi niya ang dahon pero gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Totoy nang makita ang nadatnang eksena. May mga nilalang na nakasubsob sa katawan ng nagkikikisay na baboy ramo. Naninigas ang paa ng hayop habang inilalabas ng dalawang nilalang ang laman loob ng baboy ramo. Sumalubong sa pang-amoy niya ang malansang singaw ng dugo ng hayop. Habang abala ang dalawang aswang sa paglantak sa katawan ng baboy ramo, habang ang isang nilalang naman ay mabilisang pagnguya na dinidilaan pa ang kamay na nabahira ng dugo ng hayop. Habang ang isa pang kasama nito ay nakasubsob sa katawan ng baboy ramo at dinig niya ang tunog ng paghigop nito sa dugo. Magkakasunod ang paglunok ng laway ni Totoy. Hindi niya inaalis ang paningin sa mga aswang
dahil naninigas ang kanyang binti. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na natakot siya sa nakitang eksena. Mabalahibo ang buong katawan ng aswang, habang ang mukha ng mga ito ay parang sa asong lobo. Mahaba ang bibig na may tumutulong malapot na laway. Nakalabas ang pangil, mapupula ang mga mata at mahaba ang buntot. Kung hindi siya nagkakamali, yun ang tinatawag na asbo sa baryo ng Bagit. Sa pag-atras ng hakbang ng binata, ay narinig yun ng mga abalang asbo. Tumigil ang mga ito sa paglantak sa katawan ng baboy ramo at direkta na napatingin sa gawin niya. Anak ng putya naman oh! Yari! Nakita na nila ako! Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Totoy Bato, mas pinili niyang ipakita na hindi siya natatakot sa mga ito. Binitiwan ng isang aswang ang pugot na ulo ng baboy ramo. Tila naglaway ito habang nakatingin sa kanyang muka. Patuloy siyang umatras papalayo sa mga ito habang hindi niya inaalis ang tingin sa mga nilalang. Narinig niya ang malakas na pag-angil ng mga aswang na asbo, kasabay ng pagpapalaki ng katawan nito sa pamamagitan ng pagbaluktot ng katawan. Tinamaan nga ng lintik ko! Ito ang sinasabing kamalasan! Wala nang nagawa ang binata, kundi ang kumaripas ng takbo papalayo sa mga nakakatakot na nilalang na yon, habang dinig na dinig niya ang kaluskos sa kanyang huliang daan. Mabilis na humabol ang mga ito habang gumagapang ng takbo na tila mga asong lobo. Ang mga buntot ng mga ito ay tirik na tirik at nakaturo sa langit. Mataas na tinalon ni Totoy ang mga nakaharang na sanga habang patuloy pa rin sa paghabol sa kanya ang mga nilalang. Tigilan niyo ako! Ah! Mga halimaw! May aswang na humahabol sa akin! Tulungan niyo ako! Mas lalong nagimbal sa pagtakbo si Totoy nang mula sa kanyang unahang daan ay lumukso ang asbo. Humarang ito sa kanyang daan habang ang mga kuko ay bumaon sa lupa. Tumayo ito ng tuwid at humarap sa kanya. Narinig na rin niya ang pagdating ng isa pa nitong kasama. Kapwa sila humihingal dahil sa pagtakbo. Nagpalinga-linga sa paligid si Totoy, pero hindi uso sa kanya ang umatras sa laban, lalo na kung buhay na niya ang nalalagay sa alanganin. Mga hayop kayo! Talagang pinipilit niyo akong lumaban, ha? Sige! Lumapit kayo! Basta isa-isa lang! Tilang ngumisi ang mga ito habang nakatingin pa sa nakakuyom na mga kamao ni Totoy. Tumutulo ang laway ng mga ito na may kasama pang dugo na ibinuka ng malaki ang bibig. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Ang asbo na nasa kanyang likuran ay dala pa ang kalahating katawan ng baboy ramo. Nilantakan nito ang karne ng baboy ramo, saka ibinato sa kanyang kinaroroonan. Napaatras siya at napako ang atensyon sa katawan ng hayop. Napansin niya ang pagtalon ng asbo para umatake ng kagat sa kanya. Sakto ang paglundag nito, ang pagsalubong naman ng kanyang kamao sa muka ng asbo. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa habang umaangil. Sunod na umatake ay ang aswang na nasa unahan ng kanyang daan. Isang malakas na pagbigwas ng suntok ang ginawa ni Totoy. Ngunit nakailag ito sa kanyang kamao at tumama ang suntok niya sa katawan ng puno. Natanggal ang balat ng puno sa lakas ng kamao ni Totoy. Kaya naman, natigilan siya at hindi niya naiwasan ang kalmot ng asbo sa kanyang likod. Napangiwi siya dahil sa kirot. Sa muling pag-atake ng asbo kay Totoy, ay naiwasan niya ang kamao nito. Yumuko siya at gumanti naman ng isang suntok sa tiyan
ng aswang. Kasunod ng pagtama naman ng sipa niya sa maselang bahagi ng katawan nito. Habang abala siya sa pakikipaglaban sa aswang na asbo, hindi niya napansin ang paglitaw naman ng iba pang mga kasamahan nito na pinapanood kung paanong lumaban ang binata. Hindi ko alam na meron na palang mga aswang na asbo sa baryo namin. Pambihirang mga nilalang na ito. Muntik pa akong lapain Humanda kayong mga hayop kayo. Malalaman ng taong bayan ang tungkol sa inyo. Natitiyak kong sikat na naman kayo sa baryo namin. Hindi na nagulat si Totoy sa presensya ng mga aswang. Dati nang may nakita silang mga nilalang na kampon ng kadiliman sa kanilang baryo. Kilala ang baryo ng Bagit sa pagpatay sa mga aswang sa pamamagitan ng pagsunog sa katawan ng mga ito. Itinatali ang mga aswang sa posteng kahoy sa gitna ng tambak ng dayami ng palay. Pagkatapos ay panonoorin ng mga tao kung paano susunugin ang katawan ng mga ito. Magsisigawan ng mga tao na may bahid ng galit at saya. Dahil sa madalas na pagdayo ng mga aswang sa kanilang lugar, sanay na ang mga tao sa mga asbo. Matagal na nanahimik ang mga ito sa pambibiktima at ngayon na lang naulit. Naulit ang pag-atake ng mga ito sa tao dahil siguro sa gutom at wala nang mapagkukunan ng pagkain. Kaya ultimo baboy ramo ay hindi pinalampas ng mga ito. Sa muling pagharap ni Totoy sa kanyang daanan, ay tumambad naman sa kanyang paningin ang 5 aswang na nakatayo sa kanyang harapan. Nakaramdam ng pag-iinit ng paligid si Totoy at dismayadong napareklamo. Ano ba naman yan? Akala ko tapos na. Mabilis na naghanap sa lupa ng kahoy si Totoy na maaari niyang magamit laban sa mga aswang. Saktong nakita niya ang halos kasing laki ng braso ng bata na kahoy. Dinampot niya yon at nakahandang lumaban sa mga asbo na nakatayo sa kanyang harapan. Likas kay Totoy ang lakas ng kamao, kaya hindi siya natatakot sa mga aswang. Bihira siyang umatras sa laban. Lumukso ang mga nilalang papunta sa kanyang kinaroroonan. Maigpit na hinawakan ni Totoy ang kahoy, saka malakas niyang ipinalo sa mukha ng mga aswang na sumugod sa kanya. Pero nasalag ng halimaw ang kanyang sandata at pahila siya nitong sinuntok sa sikmura. Galit na inagaw sa kanya ang kahoy bago gumanti ng palo sa ulo niya. Naramdaman niya ang hilo na parang mawawalan siya ng malay. Kasunod ang pagbaon ng kuko ng aswang sa kanyang tiyan na parang katapusan niya na ng mga sandaling yun. Bumulwak ang mapulang likido sa pinagbaunan ng kuko nito, saka pumatak yun sa lupa. Dahil sa amoy ng sariwang dugo, mas lalong naging agresibo ang mga aswang sa paglapit sa kanya. Mabilis siyang nanghina. Mabuti na lang at nang bumagsak siya sa lupa ay narinig niya ang boses ng kanyang ama na si Mang Ruben. Hindi niya nakita ang mukha ng kasama nito dahil umatake yun sa mga aswang. Nanghihina siyang hawak ang sugat na inaagusan ng dugo. Diyos ko! Totoy anak! May sugat ka! Hindi nakapagsalita si Totoy dahil pinanood niya kung paanong nakikipaglaban ang taong kasama ng kanyang ama. Malakas ito. Bawat suntok nito sa mga aswang ay bumubulagta ang mga yon sa lupa. Bumangon si Totoy at napaluhod sa lupa. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang katawang nasugatan. Sa tingin niya ay balak talaga siyang lapain ng mga nilalang. 2 sugat ang natamo niya, kalmot sa likod at saksak ng kuko sa kanyang tiyan. Lahat ay masakit na parang nahihirapan na siyang huminga. Inalalayan siya ng kanyang ama para tumayo. Kaya mo bang maglakad anak? Mabuti na lang at mabilis ako natapos sa paghatid ko kay Agaton sa center. Inaatake ka na pala ng aswang na yan. Sino po bang kasama niyo, Tay?
Abay, hindi ko kasama yan. Ang alam ko siya yung matandang kausap mo kanina. Nagulat nga ako nang bigla siyang lumitaw sa likod ko at inatake niya ang mga aswang na yun. Halika, aalalayan kita maglakad. Hakbang na lang sana si Totoy nang mula sa kakawyan ay lumitaw ang iba pang mga asbo. Nagulat sila sa maraming nilalang na ngayon lamang ulit namiminsala. Isang palatandaan yon ng pagsisimula ng laban sa pagitan ng mga tao at ng mga aswang. Nangyari ang lahat ng yun nang may isang matandang babae na asbo ang hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa gitna ng gubat, kung saan ay dun madalas ginaganap ang ganong paghahatol sa mga aswang. Ngunit gumapang ang lamig sa buong katawan ni Totoy nang makita ang ilang mga pugot na ulo ng tao. Dala yun ng mga aswang na asbo. Hindi siya maaaring magkamali. Pugot na ulo yun ng mga kaibigan ni Agaton. Yun ang 4 na lalaking nang iwan sa nakaaway niyang si Agaton. Lahat ay nakadilat ang mga matang nakabuka ang bibig. Saka ibinato kina Mang Ruben at Totoy. Habang ang matanda ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang na asbo. Kasabay ng malalakas na paghalakhak ng tawa ng mga halimaw ay ang pagsugod ng mga ito sa kinaroroonan nila. Anak, tara na! Iwanan na natin ang matandang yan! Hindi po natin siya iiwan, Tay. Kung mamamatay lang naman din siya sa pagliligtas sa buhay natin, ay mabuti pang pare-pareho na tayong mamatay. Hindi ko po siya iiwan. Kahit masakit ang sugat sa likod at tiyan ni Totoy, bumitaw siya sa pagkakaakbay sa kanyang ama at humaya ng suntok sa mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakuyom na lang niya ang kanyang kamao habang nakatingin sa mga nilalang na kanya-kanya ng lundagan pag-atake sa kanila. Si Mang Ruben ay wala nang nagawa kundi lumaban na rin sa mga aswang na asbo. Isang malakas na pagsuntok ang ginawa ni Totoy. Bumagsak sa lupa ang aswang na asbo na unang umatake sa kanya. Akma na sanang susugod sa kanila ang iba pang mga asbo nang biglang lumukso sa kanilang harapan ang matandang lalaking may hawak na nagliliwanag na tungkod. Para siyang nakakita ng buhay na kidlat sa pagwasiwas nito sa sandata habang pinagpapapalo ang mga sumusugod na halimaw sa kanilang kinaroroonan. Mabilis kumilos ang matanda at bawat pagpalo nito sa katawan ng mga kalaban ay isa-isa ring bumabagsak sa lupa. Bawat tamaan ay may naiiwang marka sa balat na parabang unti-unting sumusugat sa katawan ng aswang hanggang sa tuluyang masunog ang mga ito. Nagsimulang magsiatrasan ang mga nilalang nang maramdaman ng malakas na puwersa ng matanda. Parang nakakita ang mga ito ng makapangyarihang mandirigma na kayang umubos sa kanilang lahi. Ilang minuto ang lumipas ay lumingon ng matanda sa kanilang gawi. Ito nga ang matandang tinulungan niya mula sa panggugulo ni Agaton. Kung kayang maglakad ng anak mo, Ruben, tulungan mo siyang maglakad. Alalayan mo siyang lumayo sa lugar na ito. Siya ang pakay ng mga aswang na yan. Marami ng dugong nawala sa kanya at hindi niya kakayanin ang epekto ng sugat mula sa kalmot ng aswang. Kapag hindi siya kagad nagamot, malalagay ang buhay niya sa panganib. Pero Tatang, paano po kayo? Ayaw niya kayong iwan eh. Huwag niyo na akong isipin. Sige na, ilayo mo na ang anak mo rito. Bilisan niyo ng kumilos. Wala ng oras. Kahit nanlalabo ang paningin ni Totoy, ay nakikita niya ang matanda. Sapo ang sugat sa tiyan ay pinanood ni Totoy kung paanong lumaban ng matanda sa mga halimaw. Mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita niya na sabay-sabay na umatake ang mga aswang sa nakatayong matanda. Isang malakas na pagpalo ng tungkod ang ginawa nito at sabay-sabay na nagbabagsakan ng aswang sa lupa. Ang iba naman ay natakot na
at kumaripas ng takbo papalayo sa matandang lalaki. Bago sila tuluyang umalis sa lugar na yon, mabilis silang naglakad papunta sa kanilang bahay habang nanginginig ang kanyang tuhod na nakaakbay sa kanyang ama. Dahil sa pananakit ng kanyang mga sugat, ay hindi na niya naisip kung sino ang taong tumulong sa kanila at kung anong klase ng tungkod ang nakita niyang gamit nito laban sa mga aswang. Pagkalipas ng ilang sandali, ay narating nila ang bahay. Diretso sa loob ng kwarto si Totoy. Dahan-dahan siyang humiga sa katring walang sapin. Maya-maya pa ay dumating ang matandang tumulong sa kanila. Isinandal nito ang tungkod sa dingding at nagmamadaling lumapit sa kanya. Ruben, bilisan mo! Maitim na ang paligid ng sugat ni Totoy sa likod. Dumapa ka muna, iyo. Kailangan malinisan kagad ang mga sugat mo. Delikado ka. Malinis na tubig lang po ba, Tatang? Samahan mo na ng asin at malinis na telang pambenda sa sugat niya. Magmadali ka bago tuluyang kumalat ang lason sa katawan niya. Naramdaman ni Totoy ang tila pagkaparalisa ng kanyang katawan, habang ang maririnig na lamang niya ay ang yabag ng paa ni Mang Ruben papunta sa kusina. Sila na lamang dalawa ng matanda ang natira sa loob ng kwarto. Sandali lang, Tatang. Bakit niyo po ako tinulungan? Akala ko po ba wala po kayong alam sa pakikipaglaban? Bakit hinayaan niyo pong saktan kayo ni Agaton? Dahil wala naman akong mapapala kung lalabanan ko siya. Sayang lang ang pwersang gagamitin ko para sa kanila. Kung nakipaglaban ako sa kanila, di sana ay hindi kita nailigtas ngayon. Ako ang narinig mong nakasunod sa iyo kanina. Dahil alam kong ikaw ang pakay ng mga aswang na yon. Hindi bate, 2 araw na lamang kaarawan mo na. Ang paghiwalay ng pagkabata sa pagkabinata ay palatandaan na nasa tamang edad ka na para sa pambihirang kapangyarihang nais kong ibigay sa iyo. Hala, sige. Patingin nga ako ng kamay mo. Kahit hindi pa man pumapayag si Totoy, ay kinuha na nito ang kanyang kamay na parabang hinaplos ang palad niya. Hindi ito nagsalita na muling ipinagpatuloy ang ginagawang paglilinis sa sugat niya. Huwag niyo na pong ibigay sa akin ang kapangyarihang sinasabi niyo, Tatang. Isa pa, bakit ako? Dahil likas na sa iyo ang pagiging malakas, Totoy Bato. Pasensya na, pero naibigay ko na sa iyo ang kapangyarihang sinasabi ko. Kapalit yan sa naging pagtulong mo sa akin. Alam kong mabuti ang puso mo at alam kong gagamitin mo ang kakayahang yan sa paggawa ng kabutihan sa mas nakararami. Dahil likas sa iyo ang pagiging matulungin. Ang mga aswang kanina, hindi pa yun ang totoong dami nila. Halos wala pa sa kalahating bilang ang mga aswang na yon. At ikaw talaga ang uunahin nilang papatayin. Dahil nakikita nila sa pagkatao mo na magiging maigpit ka nilang kalaban. Aray! Ang sakit po ng sugat ko sa likod, Tatang. Tatang, hindi po ako interesado sa kapangyarihan. Magsasalita pa sana si Totoy, ngunit dumating naman si Mang Ruben. May dala itong plangganang kulay itim at tela. Mabilis na tumayo ang matanda at ginamot siya. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa sugat niya. Saka naman naramdaman ng binata ang matinding antok. Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili at agad siyang nakatulog. Kinabukasan ay narinig niya ang boses ng isang babae. Nanggagaling yon sa labas ng kanilang bahay. Bumangon siya at muling pinakinggan ang naririnig na boses. Kilala niya ang boses na yon. Bakit kaya ako tinatawag ni Aling Trina? Teka, nasan kaya si tatay? Dahan-dahang bumaba ng katre si Totoy.
kaya napansin niyang sikat na ang araw sa labas ng kanilang bahay. Wala ang kanyang ama. Wala rin siyang suot na damit dahil sa benda sa kanyang likuran at sa tiyan. Masakit ang kanyang sugat na napapangiwi ang muka habang naglalakad palabas ng kanilang bahay. Nakita niyang nakatayo si Aling Trina sa labas ng kanilang bakuran. Ang alam niya ay araw ng linggo, kaya wala siyang trabaho sa bodega nito para mag-ayos ng mga palay. Nakakunot ang kanyang noo na nakatingin sa dala nitong mga prutas sa basket. Pero mas napakunot ang noo ng ginang nang makita ang kanyang tiyan na may benda ng tela. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at napakapit pa ang kamay sa tarangka ng bakuran. Binuksan niya yun at pinapasok si Aling Trina. Aling Trina, kayo ho pala. Ano ho ba ang sadya niyo sa akin? Linggo po ngayon, di ba? Wala po akong pasok sa trabaho. Hindi naman talaga trabaho ang pinunta ko rito, Totoy. Nakarating kasi sa akin ng balitang nagkasakitan na naman daw kayo ng anak kong si Agaton. Aling Trina, hindi po ako nagsimula ng gulo. Yung anak niyo po, wala na po siyang galang sa matanda eh. Yung binuli po niya kahapon, matanda at mahina na ang katawan. Kaya naman po ipinagtanggol ko lamang yung matanda. Hindi naman ako pumunta rito para pagalitan ka. Nagpunta ako rito para ibigay sa iyo mga prutas na ito. Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng anak ko. Nasugatan ka tuloy. Kailangan mo ba ng pera para pambili ng gamot? Naku hindi po si Agaton na may gawa nito sa akin, Aling Trina. Ang mga aswang na asbo po na umatake sa akin kagabi ang may gawa po nito. Ano ka mo? Aswang na asbo? Kung ganun pala nagsisimula na naman silang manggulo sa baryo natin. May masakit pa ba sa'yo? Sugat ba yan? Malalim ba ang sugat mo? Aling Trina, sandali lang po. Aling Trina, nakikiliti po ako. Ayos na po ako. Maraming salamat na lang po sa mga prutas nyo. Ay, salamat naman sa Diyos. Mabutit walang masamang nangyari sa'yo. Aling Trina, tanong lang po bakit po ba napakabait niyo po sa akin? Saka, bakit po sa tuwing nagkakamali si Agaton, kayo po ang gumagawa ng paraan para humingi kayo ng tawad sa mga taong nasasaktan niya? Wala naman po kayong kasalanan eh. Isa pa, tinuturuan niyo po ba ang anak niyo na maging barumbado? Pasensya ka na. Hindi ko kayang tiisin si Agaton. Pero sinasamantala naman po niyang kabaitan niyo. Saka mali na po to, Aling Trina. Dahil iisipin na naman po ni Agaton na mas mahalaga ako sa inyo kaysa sa kanya. Isa lang po akong trabahador sa bodega niyo, Aling Trina. Iniisip ko rin po na baka iba po maging dating sa mga tao eh. Hindi ko yan iniisip, Totoy. Magaan lamang ang loob ko sa'yo. Pero siguro'y tama ka nga. Kaya siguro palagi kang ginugulo ng anak ko dahil nagseselo siya. Iniisip niyang mas kinakampihan kita kesa sa kanya. Ganun na nga po, Aling Trina. Pero Aling Trina, maraming salamat po dito po sa mga prutas na to at sa pag-aalala po sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Totoy mula kay Aling Trina. Kaya naman, nang mahawakan niya ang basket, ay hindi niya napansin na nasa likuran na pala niya ang kanyang ama. Madilim ang anyo nito at matalim ang tingin kay Aling Trina. Anong ginagawa mo rito, Trina? Hindi ba't sinabi kong wag kang pupunta sa bahay ko? Tinadalaw ko lang naman si Totoy. Isa ang anak mo ang atupagin mo. Ang anak kong iniintindi mo. Hindi yung pupunta ka rito, hihingi ng tawad para sa mali ng magaling mong anak. Tay, tama na po, Tay. Huwag din naman pong sigawan si Aling Trina. Tigilan mo ako, Totoy, ha? Sawang-sawa na ako sa madalas na pagpunta ng babae niyan dito. May gana pang humingi ng tawad sa'yo. Hindi naman siya si Agaton, ha?
Ang dapat na humingi ng tawad sa'yo ay yung taong nagkasala. Si Agaton na walang tigil sa panggugulo sa anak ko. Siya ang dapat na nandito. At ikaw, Totoy, ibalik mo sa babaeng ito ang mga prutas na yan. Baka mamaya may lason pa ang mga yan eh. Tay, sobra naman po yata kayo. Hindi naman po masamang tao si Aling Trina eh. Sos, nagkukunwari lang yan. At sabihin mo, kulang sa pansin. Saan ka naman nakakita na palaging kinukonsinti ang ginagawa ng anak para lang masabing mabuti siyang ina? Kaya ang resulta, lalong lumalaki ang ulo. Ang sakit mo naman magsalita, Ruben. Hindi naman ako manhid para hindi masaktan sa mga sinasabi mo. Hayaan mo. Magmula sa araw na ito, hindi na ako lalapit sa anak mo. At kapag nagkaroon ng problema, ipatawag mo na lang ako sa barangay. Mabilis na tumalikod si Aling Trina. Parang pinipiga ang puso ni Totoy nang mapansin ang pamumula ng muka ng babae. Bigla siyang naawa rito at nakaramdam siya ng inis para sa kanyang ama. Hindi niya alam kung bakit mainit ang dugo nito kay Aling Trina. Inisip na lamang niya na siguro ay dahil sa madalas na pag-aaway nila ni Agaton. Sandali, Trina. Dalin mo ang isang basket na prutas na dinala mo sa anak ko. Iuwi mo. Ibigay mo sa anak mong barumbado. Kaya ko rin bilan ng prutas ang anak ko. Tumigil sa paglalakad ang babae. Ngunit hindi nito nilingon si Mang Ruben, ni hindi ito nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad. Si Totoy naman ay dismayado talaga sa ikinilos na yon ng kanyang ama. Kaya wala siyang imik na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Dala ang isang basket ng prutas. Ipinatong niya yon sa kanyang lamesa, malapit sa katre. Narinig naman niya ang yabag ng paa ni Mang Ruben na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Totoy. Saka siya naupo sa gilid ng katre. Hindi niya itinago ang sama ng kanyang loob para sa kanyang ama. Hoy, Totoy. Nagagalit ka ba dahil sa ginawa ko kanina? Kilala kita kapag masama ang loob mo sa akin. Hindi ka tumitingin sa mukha ko. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit kailangan niyo pong ipahiya ng ganun si Aling Trina. Mabait naman po yung tao eh. Siya na nga po ang humihingi ng tawad para sa kanyang anak eh. Pagkatapos ipinagtabuyan niyo lang. Ginawa ko yun para sa'yo. Nang tigilan ka na nila. Hinayaan na nga kitang magtrabaho sa kanila dahil sabi mo, iiwasan mo si Agaton. Nangako ka pa nga na hindi ka na makikipag-away, di ba? Ako pa ba masama, ha, Totoy? Ikaw lang naman ang iniiwas ko sa gulo. Hanggat maaari, iwasan mo ang pamilya ni Agaton. Lalong-lalo na si Trina. Bakit ko nga po gagawin yung tay? Bigyan niyo nga po ako ng sapat na dahilan para gawin ko po ang sinasabi niyo. Napatayo sa kinauupuan na katre si Totoy. Lumapit siya sa bintana at tumanaw sa labas ng bahay. Masama talaga ang loob niya dahil hindi ganun ang pagkakakilala niya sa kanyang ama. Hindi siya mapalagay pagkatapos niyang makita ang lungkot sa muka ni Aling Trina. Para bang nakadikit yun sa isip niya dahil hindi masama ang pagtrato ng babae sa kanya. Sa katunayan, mabait si Aling Trina sa kanya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo ni Mang Ruben kay Aling Trina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Ruben bago ito muling nagsalita. Sa ibang araw na lamang tayo mag-usap. Kapag malamig na pareho ang ulo natin. Ganyan naman po kayo, tay. Kapag napupunta na ang usapan natin kay Aling Trina, palagi po kayong umiiwas. Dahil po ba yun sa ginagawa ni Agaton? O may iba pa po kayong dahilan? Wala akong ibang dahilan, Totoy. Kaya sa ibang araw na lamang tayo mag-usap. Dahil baka kung saan lang mapunta ang usapan natin, masaktan pa tayo pareho. Palagi natin pinagtatalunan ng bagay na ito. Pero hindi ka sumusunod sa sinasabi ko.
Kung ayaw mo maulit ang ginawa ko kanina, lumayo ka sa pamilya niya. Umalis ka sa trabaho mo. Sayang lang ang pinag-aralan mo kung babagsak ka lang sa pagbubuhat ng palay bilang kargador. Bakit naman po napunta ang usapan natin sa trabaho ko, Tay? Halata naman na umiiwas lang kayo. Tigil-tigilan mo ako, Totoy, ha? Baka hindi kita matansya. Hanggat nasa poder kita, matuto kang sunod sa mga pinag-uutos ko. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Mang Ruben sa loob ng kanyang kwarto. Saka ito lumabas at pabarag na isinara ang pinto. Kaya muling napako ang atensyon ni Totoy sa labas ng kanilang bahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago muling naupo sa gilid ng katre. Saka lamang niya naalalang hindi siya nakapagpasalamat sa matandang tumulong sa kanila kagabi. Hindi rin mawala sa kanyang isip ang kakaibang tungkod na nakita niya sa kamay ng matanda. Sino kaya siya? Bakit kaya niya ako iniligtas? Saka, ano kaya ang kapangyarihang sinasabi niya kagabi? Para talagang natatandaan kong mukha niya. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya unang nakita. Maliban sa tapat ng tindahan ni Aling Salvi. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Totoy, kaya hindi niya namalayan na umalis ang kanyang ama. Upunta ito sa kanilang bukid para magtanim ng saging at magtanggal ng mga damo sa puno ng palay. Kaya naman, tumayo siya at lumapit sa tapat ng lumang aparador para sana kumuha ng kanyang damit. Pagdampot niya sa sandong kulay puti, nahulog ang lumang balabal sa sahig. Nakakunot ang kanyang noo na dinampot niya yon at matagal na pinagmasdan. Nakita ulit kita. Ang balabal na nakabalot sa akin nang matagpuan ako ni tatay sa labas ng pintuan. Hindi alam ni tatay na alam kong hindi niya ako tunay na anak. Alam kong hindi siya ang totoo kong ama. Pero ni minsan, hindi niya ipinaramdam sa akin na hindi niya ako totoong anak. Nasaan kaya ang totoo kong mga magulang? Bakit kaya nila ako iniwan kay tatay? Malungkot, ngunit may bahid ng galit na saad ni Totoy sa kanyang sarili. Namumula ang kanyang mga mata na natitigilan. Hindi niya namamalayan na napakuyom na siya ng kanyang kamao at piniga ang kulay berding balabal na yon sa kanyang kamay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasabi ang kanyang ama na hindi siya nito totoong anak, na hindi nito alam na matagal nang alam ni Totoy ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Muling ibinalik ni Totoy ang kanyang balabal sa aparador at nagbihis ng damit. Sinulyapan lang niya ang basket ng prutas bago tinungo ang labas ng kanilang bahay. Susundan na lamang niya ang kanyang ama at tutulungan sa trabaho. Kahit madalas silang nag-aaway, mahal na mahal niya ito dahil ni minsan ay hindi siya nito pinabayaan. Nagpakaama ito sa kanya kesa sa totoo niyang mga magulang na umabandona sa kanya. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa bukid, ay nakasalubong niya ang isang grupo ng mga kalalakihan. May mga dala itong panggapas ng palay at ang iba naman ay pandukal sa lupa. Nasa unahan ng mga ito ang isang matandang lalaki. Matangos ang ilong ng matanda at mataas sa kanya ng konti. Ang 10 lalaki naman na kasama nito ay halos malalaki ang mga katawan. Merong mga suot na salakot at balot ang muka para pananggalang sa init ng araw. Mahaba ang manggas ng suot ng mga ito at maingay na nagkikwentuhan. Lalampasan sana niya ang mga ito pero bigla siyang kinausap ng matandang lalaki. Nagtanong ito kung saan ang palayan ni Aling Trina. Nako doon pa po sa dulo po ng bukid. Kayo po pala ang sinasabing padating na bagong tauhan ni Aling Trina.
Kalahating oras po bago kayo makarating sa bundok niya. Ngumiti ang matanda, kaya nalantad sa kanyang paningin ang kulay itim at tila nabubulok na mga ngipin nito. Sa muling pagsasalita nito para magpasalamat, ay naamoy niya ang mabawong hininga ng matanda. Kaya naman, hindi siya nagpahalata at napaatras na lamang ng hakbang para dumista siya ng konti rito. Saka lamang niya napansin na halos lahat ng mga kasama nito ay dayo lamang sa kanilang lugar. Pero bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pag-aalala. Natatakot siyang baka makita na naman ito ni Agaton at paglaruan din katulad sa mga naging trabador ng ina nito. Bakit ba ako mag-aalala sa Agaton na yun? Bahala siya sa buhay niya. Mabuti nga yun nang makahanap na siya ng katapat. Muling ipinagpatuloy ni Totoy ang paglalakad papunta sa kanilang bukid. Ngunit natigilan siya nang mula sa kanyang kinaroroonan ay nakita niyang marami ang tao. Nagkakagulo ang mga yon habang nakatingin sa taong nakahiga sa lupa. Kasama sa umpukan ang mga tanod at si Kapitan Teryo. Ito ang ama ni Agaton at asawa ni Aling Trina. Kaya naman, napabilis ang kanyang lapit dahil akala niya si Mang Ruben na ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang matagal na ang katawan ng bangkay. Parang doon na lamang itinapon sa taniman nila ng palay. Nilalangaw ang katawan ng lalaki. Hindi na halos makilala dahil wala na ang mukha nito at naaagnas na. Saka lang niya naalala ang nangyari sa mga kaibigan ni Agaton. Kasama ang mga yon sa natagpuan ng mga tanod ni Kapitan sa Kakawyan. Kinausap siya ni Kapitan Teryo at nanggaling na raw sa kanila si Mang Ruben. Inireport pala ng kanyang ama ang nangyari kagabi. Kaya pala ito nawala kanina. Ngunit wala roon ng kanyang ama. Kaya ang ilang mga katanungan ni Kapitan Teryo ay siya na ang sumagot. Magkakaroon daw ng malawakang pagroronda sa gabi para hindi na raw maulit ang ganong pangyayari. Hindi na nga natuloy ang pagtatrabaho ni Totoy sa bukid dahil mas pinili na lamang niyang umuwi sa kanilang bahay. Kaya naman, nagulat pa siya nang madatnan niya ang kanyang ama na nag-aayos ng kanilang pang-araro sa bukid. Abala ito sa ginagawa at hindi siya nito tinitignan. Talagang iniwasan itong magkausap silang dalawa. Si Totoy ang nagpakumbaba rito at ikinuwento ang mga nakita niya sa bukid. Tay, alam niyo po ba yung bagong biktima po ng aswang sa palayan natin? Nakausap ko rin po si Kapitan Teryo at nalaman ko po na naiparating niyo na po pala sa kanila ang nangyari sa atin kagabi. Bakit ka naman nagpunta sa bukid? Tipid na tanong nito sa kanya habang abala pa rin sa pagsipat sa sira ng araro. Hindi ito tumitingin sa kanya at panay ang buntong hininga. Tay, pasensya na po kayo kanina kung nasagot-sagot ko kayo ng pabalang ha. Hindi ko po sinasadya, Tay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito saka tumingin sa kanya. Inilapag nito ang mga gamit sa lupa at nagpunas ng pawis sa leeg gamit ang panyo nito na nakasampay sa balikat. Naupo ito sa bangkito at tumanaw sa malayo. Nag-aalala ko sa madalas na pambibiktima ng mga asbo sa kababaryo natin. At natatakot akong baka isang araw ay ikaw naman ang mapahamak, anak. Hindi ko kakayaning mawala ka sa akin. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Nararamdaman niyang may gustong sabihin sa kanya si Mang Ruben. Ngunit hinintay niya ang iba pa nitong sasabihin. Umaasa siya na malalaman niya na ang dahilan kung bakit iba ang pakikitungo nito kay Aling Trina at ipagtatapat na rin ito na hindi siya nito tunay na anak. Iniisip pa lang ni Totoy na maririnig niya yun sa kanyang ama.
ay para na siyang hindi makahinga sa sobrang sakit. Alam mo anak, minsan iniisip ko na umalis na lang kaya tayo rito sa baryong to. Total may ipon naman tayo kahit konti eh. Bakit naman po tayo aalis, Tay? Dahil po ba to kay Aling Trina? Hindi anak. Nararamdaman ko kasing parang may mangyayaring masama sa'yo. Nag-aalala ako eh. Tay, bakit niyo naman po nasasabi ang bagay na yan? Kahit saan naman po tayo magpuntay kung hahabulin po tayo ng kamalasan, wala po tayong magagawa doon. Hindi ko lang talaga makalimutan ang sinabi ni Lolo Baldo tungkol sa'yo. Nang gabi na ginamot ka niya. Marami siyang ikinuwento sa akin anak. Lolo Baldo po pala ang pangalan na matandang tumulong sa atin? Bakit anak? Hindi mo ba siya kilala? Hindi po, Tay. Nakilala ko lamang po siya dahil sinabi niyo po ang pangalan niya. Pero hindi ko po siya palaging nakakausap. Teka, Tay. Ano po bang sinabi niya sa inyo tungkol sa akin? Bantayan daw kita. Marami raw na panganib ang kakaharapin mo. Saka sinabi niyang huwag kitang hahayaang mag-isa. Dahil daw sa kalmot mo sa likod at sugat sa tiyan, maaamoy ka raw ng mga asbo. At papatayin dahil ayon sa matanda, ang dugong dumikit sa kuko ng aswang na kumalmot sa'yo ay hahanap-hanapin ang amoy nito. Masusundan ka raw kahit saan ka magpunta. Hindi po ako natatakot sa kanila, Tay. Sila po ang dapat na matakot sa atin. Dahil sa oras na mahuli sila ng taong bayan, masusunog din po sila sa gubat. Kagaya ng ginawa ni Kapitan Teryo sa aswang na nahuli natin. Ngayon pa po ba tayo matatakot, Tay? Ay nako, ewan ko anak. Sige na, magpapahinga na muna ako. Bigla akong nakaramdam ng pagod eh. Pagkatapos mag-usap ng mag-ama, ay pumasok si Mang Ruben sa loob ng kanilang bahay. Lumipas ang oras na inabala ni Totoy ang kanyang sarili sa pag-aayos ng gamit nila sa bukid. Maya-maya pa ay kalat na ang dilim sa paligid at kasalukuyang nagpapahinga na silang mag-ama sa kanilang mga silid. Si Totoy, hindi siya dinalaw ng antok. Nakatingin lang siya sa itaas ng bubong ng kanyang kwarto. Ngunit napabalikwas siya ng bangon nang marinig ang mahinang pag-angil sa likod ng kanilang bahay. Bigla rin naramdaman ni Totoy ang pag-iinit ng kanyang kamao. Napatitig siya sa kanyang kamay habang pinakikiramdaman ang paligid. Maya-maya pa ay narinig naman niya ang pagbukas ng silid ng kanyang ama. Kasunod ng paglapit ng yabag ng paa ni Mang Ruben. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok ang nag-aalala niyang ama. Anak, narinig mo ba mga nilalang na nasa paligid ng bahay natin? Opo, Tay. Teka, ano pong gagawin niyo dyan sa itak na hawak niyo? Ano pa ba? Eh di panlaban sa aswang. Nag-iisa lang naman ang naririnig kong umaangil sa labas eh. Baka naligaw lang. Maingat na tumayo si Totoy sa kanyang katre at lumapit sa bintana. Sisilipin niya sana ang nilalang na umaaligid sa kanilang bahay nang biglang masira ang takip ng bintana at nakapasok ang umaangil na nilalang. Dala ng gulat ay hindi nakapagsalita si Mang Ruben. Hindi rin ito nagamit ang itak, habang si Totoy Bato naman ay tumalsik at bumalandra sa dingding. Napaatras ng hakbang si Mang Ruben habang nakatingin sa aswang. Mabilis na bumangon si Totoy at inatake niya ito ng suntok sa muka. Nagulat na lamang si Totoy nang biglang nayanig ang katawan ng aswang dahil sa kamao niya. Nasira ang kanilang dingding dahil sa lakas ng pagkakabalandra ng katawan ng aswang. Saka lamang napansin nila ang mga nilalang na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Tay, marami po pala sila. Anak, paano mo nagawa yon? Ang alin po, Tay? Ang kamao mo kanina. Nakita ko yumanig ang buong katawan ng aswang sa lakas ng dating ng kamao mo sa kanya.
Hindi ko rin po alam, Tay, kung paano ko po nagawa yun. Pero hindi po itong tamang oras para pag-usapan yan. Tara na po, umalis na po tayo rito. Sa kusina po tayo dumaan. Hindi pa man nakakaalis ang mag-ama, ay tuluyan ng sumugod ang mga aswang na asbo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa galit, ay nagawa ng mga ito na sirain ng tuluyan ang dingding ng kwarto ni Totoy. Wala na siyang nagawa, kundi ang itulak ang ama palabas ng kanyang silid at hinarap niya ang mga aswang. Pero narinig din niya na may kalaban si Mang Ruben sa sala. Tuluyang napasok ang kanilang bahay ng mga halimaw. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Totoy, ngunit hindi siya natinag sa suntok na yon ng aswang na asbo. Ang aswang pa nga ang napangiwi dahil sa sakit ng kamay nito. Sinimulan na niyang suntukin ang mukha nito, sunod-sunod sa tiyan at sa dibdib. Bawat pagtama ng suntok niya sa katawan ng aswang ay kitang-kita niya ang pag-alon ng katawan nito. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang tila nadurog ang katawan ng aswang. Natuyo ang katawan nito at wala ng buhay nang bumagsak sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang kamao. Nakita yon ng ibang mga aswang, kaya naman tumakbo ang mga ito papalayo sa kanya hanggang sa nawala ang mga ito sa kanyang paningin. Anak, ayos ka lang ba dyan? Opo, Tay. Nandyan na ako. Lumabas siya sa kanyang silid at nakita niyang nakikipag-agawan sa itak ang kanyang ama sa nilalang na nakadagan sa katawan nito. Malakas niyang sinipa ang aswang. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa tabla. Pagkatapos ay nilapitan nito ni Totoy bato at pinagbabayo niya ng suntok ang mukha nito. Pareho silang nagulat ni Mang Ruben nang sa pagsuntok niya sa aswang ay nasira ang kanilang sahig. Nayanig ang katawan ng aswang na parabang lumindol. Naramdaman ni Totoy ang pagbagsak ng kanilang katawan sa lupa sa may silong ng kanilang bahay. Nakita niya ang pagkadurog ng mga buto sa mukha ng aswang. Tila ba merong mabigat na bato ang tumatama sa mukha ng kalaban at napitpit na parang lata. Hanggang sa naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama. Anak, tama na! Tama na! Durog na ang mukha ng aswang na yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ang kamao mo? Saka lang natauhan si Totoy sa tanong na yon ng kanyang ama. Napatayo siya sa kanyang binagsakan lupa at napatitig sa itsura ng aswang. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa kanyang kamao at sa aswang na nakahandusay sa lupa. Hindi pa nasiyahan si Totoy at pinuntahan niya ang aswang na una nang umatake sa kanila. Ganon din ang naging itsura ng mga nasuntok niyang aswang. Lahat ay nagtamo ng hindi maipaliwanag na itsura. Tila nadurog ang buto ng mga ito na parabang pinitpit na lata. Habang makikita ang bakas ng kamao ni Totoy sa katawan ng mga aswang. Diyos ko, anak, anong kababalagan na nangyayari sa'yo? Paano nating ipapaliwanag kay Kapitan Teryo ang mga bakas ng kamao mo sa katawan ng mga aswang? Tay, sabihin nyo, hindi po ba talaga ito normal na epekto ng suntok ng isang tao? Aba, anak, oo. Sa tanang buhay ko, wala pa akong nakikitang ganyan na epekto ng suntok ng tao. Kahit pa boksingero. Ngayon lang. Abe, parang kaya mo nang pumatay ng elepante sa lakas ng suntok mo, ah. Saka lahat ng tamaan ng suntok mo, nayayanig ang katawan na para bang lindol. Tila tinamaan sila ng malaking bato sa katawan. Tay, bago po ako nawalan ng malay kagabi, meron akong narinig mula kay Lolo Baldo tungkol sa kapangyarihang ipagkakaloob niya sa akin. Hindi po kaya ito na yon? Teka, bakit ka naman niya bibigyan ng ganyang kapangyarihan? Nakikita ko naman na para lamang siyang ordinaryong tao, ah. Anak, ang kakayahan ng iyong kamao ay tila nang galing sa isang makapangyarihang diwata.
Basta tay, alam ko pong siya nagbigay po nito sa akin. Kahit may sugat at nangihina ako, alam ko po ang narinig ko. Sigurado ako tay. Kailangan muna nating makausap ang matandang yon. Pero sa ngayon anak, kailangan nating mailihim sa iba ang tungkol sa kakayahan mong yan. Hindi kaya ka pinababantayan sa akin ng matandang yun ay dahil alam niyang sasalakayin tayo ng aswang. At ang habol nila ay patayin ka dahil ikaw ang banta sa buhay nila. Tama kayo tay. Maaaring ganun nga po. Naniniwala na po ba kayong si Lolo Baldo nga nagbigay nito sa akin? Ngayon na lamang nagiging malinaw sa akin ang lahat anak. Kung bakit nang matapos kanyang gamutin ay bigla siyang naglaho. Hindi kaya si Lolo Baldoy isang diwata? Saka yung paraan niya ng panggagamot sa'yo, kakaiba rin eh. Nagkukuskus siya ng konting balat sa tungkod niya at yun ang inilalagay niya sa sugat mo. Baka naman, doon nagsimula ang pagkakaroon mo ng kapangyarihan. Pero bakit? Bakit kaya ikaw ang pinili niya? Ewan ko rin po tay. Hindi ako sigurado eh. Ngunit isa lang po ang malinaw sa atin ngayon. Nagsisimula ng maggasik ng lagim ang mga aswang na asbo. Kinabukasan ay kumalat ang balita sa buong baryo ng tungkol sa pagsalakay ng mga aswang sa bahay ni Mang Ruben at Totoy. Sinabi na lamang nila na merong isang matandang lalaki ang tumulong sa kanila. Kaya hindi na nagkaroon ng maraming investigasyon si Kapitan Teryo. Kaagad na sinunog ng mga tao ang katawan ng mga aswang na asbo. Ganon ng patakaran sa kanilang baryo kapag napatunayang mga aswang ang nakitang bangkay ay agad nilang sinusunog ang katawan. Sinusunog nila ang mga yon sa gubat dahil may kakayahan pa rin ng mga aswang na makahawa ng tao kahit ito ay patay na. Kaya ang ganong pagsusunog ay nararapat lamang sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Muling pumasok si Totoy Bato sa trabaho kay Aling Trina para magbuhat ng maraming sako na may laman na palay. Maaga siyang pumasok sa trabaho kaya iilan pa lang silang naroroon. Ngunit narinig niya ang boses ni Aling Trina. Nalaman ito ang tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Kaya naman, hindi nito napigilan na hindi magtanong kay Totoy. Tamang-tama yun dahil magpapaalam na rin siya kay Aling Trina. Yun na ang huling araw niya sa pagtatrabaho sa bodega ng palayan nito. Kumusta ka na, Totoy? Nabalitaan ko nangyari sa inyong mag-ama kagabi. Wala bang nasaktan sa inyong dalawa? Wala naman po, Aling Trina. Salamat na lang po at meron po nagligtas sa amin. Teka, sandali lang po, Aling Trina. Balak ko po sanang magpaalam sa inyo eh. Ito na po ang huling araw ko sa trabaho. Magre-resign na ako. Matagal na natigilan si Aling Trina habang nakatitig ito sa mukha niya. Tila ba may gumuhit na masakit sa kanyang dibdib nang makita ang lungkot sa mga mata ng babae. Bakit naman? Bakit magre-resign ka? Utos ba yan ni Ruben? Wala pong kinalaman si tatay sa desisyon ko, Aling Trina. Pero bakit ka nga aalis? Meron ba akong nagawa na hindi mo nagustuhan? Tungkol ba to sa huling punta ko sa inyo? Huwag mo namang gawin to. Nakikiusap ako sa iyo. Pasensya na po talaga, Aling Trina. Sa katunayan po, ay hindi po alam ni tatay na pumunta po ako rito. Gusto ko lang tapusin ang buwan na to bago po ako umalis. Kung ganun ay dahil nga sa tatay mo, kaya ka aalis. Aling Trina, wala pong ibang dahilan sa pag-alis ko sa trabaho. Gusto ko po ito, desisyon ko. Para hindi na po kami madalas nag-aaway ni Agaton. Di ko na rin po kasi alam kung bakit mabait po kayo sa akin eh. Iba na rin po kasi ang nagiging dating sa paningin ng mga tao. Baka po kasi iba ang isipin nila eh. Sasagot sana si Aling Trina sa sinabi ni Totoy nang bigla nilang narinig ang boses ni Agaton. Nakita nilang kadarating lamang nito
Mag-isa lamang ito dahil namatay ang mga kaibigan ni Agaton. Madilim ang anyo nito at direktang nakatingin sa kanya. Tila narinig nito ang pinag-uusapan nila ni Aling Trina. Dapat matagal ka nang umalis sa trabaho mo dito, Totoy. Dapat nga, hindi ka na nagpapaalam kay nanay eh. Para kasing nagpapapigil ka pa. Agaton, umayos ka. Walang ginagawang masama sa'yo si Totoy. Nay, bakit po ba palagi na lamang yung kinakampiyan ng hayop na to kaysa sa akin na anak nyo? Agaton, huwag ka namang maging ganyan sa nanay mo. Hoy, ikaw ang wag ganyan sa nanay ko. Baka isipin ko eh, pinupormahan mo pa nanay ko eh. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Agaton mula sa kamay ng ina nito. Nanginginig ang kamay ni Aling Trina sa galit habang naluluwang nakatingin sa anak. Talagang wala ka ng pinipiling lugar, Agaton. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Lahat na lamang pinapansin mo. Ipinapahiya mo na rin ako. Eh ang pagsampal nyo sa akin, Nay. Sa tingin nyo, hindi nyo po ba ako'y pinapahiya sa harap ng lintik na yan? Wala namang ganyanan. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Agaton eh. Kahit sana sa nanay mo, magpakita ka naman ng respeto sa kanya. Baka kapag nawalan ka ng nanay eh, paiyak-iyak ka. Tapos kapag huli na, saka ka magsisisi. Wala kang pakialam. Hayop ka. Lumayas ka sa bodega namin. Tama na, Agaton. Sumusobra ka na talaga. Sige, kampiyan nyo yan, Nay. Diyan naman kayo magaling eh. Ang palaging kumampi sa iba. At ako, ang palaging masama sa tingin nyo. Dahil ganyan ang ugali mo. Sino matutuwang kumampi sa'yo? Kung ganyan ang ugali mo, sige nga. Nagkamali ako. Nagsisisi akong kinonsinti kita sa mga pinaggagawa mo. Kaya ka nagkaganyan. Dahil palagi kitang kinakampihan. Pero ngayon, sumusobra ka na, Agaton. Hindi ko na kayang tiisin ang ugali mo. Teka, tama na po, Aling Trina. Wag na po kayo magtalo. Aalis na lang po ako. Hindi ka makakaalis hanggat hindi ako nakakabawi sa'yo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Agaton para kay Totoy. Tumama ang kamao nito sa mukha niya, ngunit ito ang nasaktan. Bumagsak ito sa lupa, hawak ang kamao na tumama sa mukha ni Totoy. Anak! Ano nangyari? Nay, ang sakit po ng kamay ko. Parang nabali po yata ang kamay ko. Nag-aalalang napalapit si Totoy sa nakahigang si Agaton. Tinignan niya ang kamao nito at namamaga ngayon na tila bumaluktot. Biglang hinawakan ni Totoy ang kamao ni Agaton, ngunit iwinaksin nito ang kanyang kamay habang namimilipit pa rin sa sakit. Lumayo ka! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Ano ka ba, Agaton? Sandali lang. Kung di ko hihilahin ang kamay mo, habang buhay mo lang hindi maigagalaw ang kamay mo. Totoy, tulungan mo ang anak ko. Pwede ba? Huwag ka na nga magkunwari nag-aalala. Baka tuluyan mo pang baliin ang kamao ko eh. Ano bang meron sa mukha mo? Parang sintigas ng bato. Wala akong panahong sagutin ang tanong mo na yan, Agaton. Akin na ang kamay mo. Hindi na hinintay pa ni Totoy na sumagot si Agaton. Maigpit niyang hinawakan ng kamao nito, saka inikot-ikot sabay hila. Malakas na napasigaw si Agaton dahil sa labis na sakit. Pero naibalik naman sa dati ang lumihis na buto nito sa kamay. Tila nawala ang sakit sa kamao nito dahil hindi na nakangiwi ang muka ni Agaton. Pero nagulat naman silang tatlo sa malakas na pagsigaw ni Mang Ruben at galit na galit ito. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ako ang dapat na magtanong yan sa'yo, Totoy. Ano ang ginagawa mo rito? Ruben, walang ginagawang masama si Totoy. Tumigil ka. Nakita ko na nag-aaway na naman ang mga anak natin. Swetuhin mo ang anak mo, Trina. At iuuwi ko naman ang anak ko. Alam mo,
Hindi ko alam kung bakit dikit ka ng dikit sa amin eh. Kung hindi ka titigil sa pinaggagawa mo, ipapaalam ko na kay Kapitan Teryo ang mga pinaggagawa mo. Labas dito ang asawa ko. Lalong-lalo nang wala ring alam ang mga bata rito. Wala silang kinalaman sa galit mo sa akin. Kaya wag mo silang idadamay. Ikaw lang naman ang hindi makalimot. Hindi ako makalimot dahil wala kang kwentang babae. Bigla ka nagpakita na parang walang nangyari. May anak at asawa. Habang ako, miserable. Halika na, Totoy. Umuwi na tayo. Teka, sandali lang po, Tay. Ano ang ibig niyo sabihin sa sinabi niyo kay Aling Trina? Umuwi na tayo at sa bahay tayo mag-uusap. Wala ka talagang kadalaan no? At natuto ka ng magsinungaling sa akin. Saglit lang po, Tay. Bitiwan niyo ang kamay ko. Huwag niyo po akong hilahin na parang bata. Anong meron sa inyo ni Aling Trina? Nasabi na po ninyo kanina. Kaya wag na po kayong umiwas sa mga tanong ko. Pero walang natanggap na tugon si Totoy mula sa kanyang ama. Hindi rin ito binitiwan ang kamay niya, ni hindi ito lumingon sa gawin niya. Diretso lamang ito sa paglalakad sa kanya, papalayo sa natitigilang mag-ina. Ganon din ang mga ito. Nagtatanong din si Agaton sa ina kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ruben sa mga sinabi nito sa ina. Tumigil sila sa gitna ng kakawyan dahil hinila ng malakas ni Totoy ang kanyang ama. Nakabitiw ang kanyang ama sa pagkakahawak nito sa kamay niya. Tay, pwede po ba? Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Gusto mo bang malaman kung bakit galit na galit ako sa babaeng yon? Siya lang naman ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-asawa. Dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Siya rin ang babaeng nang iwan sa akin. Pagkatapos, 20 taon, saka siya muling magpapakita. Hihingi ng tawad na para bang nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Totoy. Ramdam na ramdam niya ang galit at bigat sa dibdib ni Mang Ruben. Naluluwa ang mga mata nito. Bigla itong napatingin sa ibang direksyon. Pagtawanan mo ko at isipin na mababaw ang dahilan ng galit ko. Pero muntik masira ang buhay ko dahil sa kanya. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sakit sa dibdib ko. Hindi na ako nakapag-asawang muli at nagkaroon ako ng anak na hindi naman sa akin. Patawarin mo ako, Totoy. Ngunit, hindi kita totoong anak. Nakita lamang kita sa labas ng pintuan ng bahay natin. Ngunit kung wala ka, baka mas lalong nasira ang buhay ko. Tay, patawarin niyo rin po ako. Hindi ko po alam eh. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niyo. Matagal na po yun. Kalimutan na po ninyong nakaraan. Paano kung kalilimutan yun, Totoy? Nakikita ko siya at kumikilos siya na parang walang nangyari. Naayos lamang ang lahat. Teka, sandali lang. Hindi ka man lang ba magagalit sa akin? Nasabihin kong hindi kita totoong anak? Paano po ako magagalit sa totoong nagbigay sa akin ng buhay at pagmamahal ng isang ama? Matagal ko pong hinintay. Nasabihin niyo sa akin ang bagay na yan, Tay. Anong ibig mong sabihin? Tay, matagal ko na pong alam na hindi niyo po ako totoong anak. Nung akala po ninyo na natutulog na ako, narinig ko po kayo. Kinakausap niyo po ang Berting Balabal at tumihingi po kayo ng tawad sa akin. Kitang-kita ko po kung gaano kahirap sa inyo na ipagtapat sa akin ang buong katotohanan. Hindi rin po ako makapagtanong sa inyo kung sino ang mga magulang ko. Dahil alam ko po na iniwan lang ako sa labas ng bahay niyo. Hindi ko po kayo kayang saktan, Tay. Napaawang ang bibig ni Mang Ruben sa mga sinabing yun ni Totoy. Pumatak ang luha nito sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Totoy,
Kailan mo pa nalaman? 10 taong gulang pa lang po ko, Tay. Alam ko na po ang tungkol sa pagkatao ko. Patawarin niyo po ako. Napahilamos ng palad sa muka si Mang Ruben pagkasabi nun ni Totoy at walang imik na umalis ito sa kanyang harapan. Naiwan siya sa gitna ng kakahuyan. Kaya naman, hinabol na lamang niya ito ng tingin. Magulo ang isip ng kanyang ama. Halata sa mukha nito ang labis na hirap ng pinagdadaanan nito. Kaya't nangihinang napaupo sa putol na kahoy si Totoy. Bigla niyang narinig ang yabag ng paa sa kanyang likuran. Akala niya, bumalik ang kanyang ama. Tay, bumalik kayo. Pasensya na po talaga kung hindi ko po sinabi sa inyo na alam ko na po ang totoo. Ano ang alam mo, Totoy? Napatayo si Totoy at gulat na gulat nang makita ang matanda. Lumapit ito sa kanya. Naupo ito sa inupuan niyang putol na kahoy. Hawak nito ang tungkod at tumanaw sa bahagi ng kakahuyan. Tumabi ng upo si Totoy at hinintay na magsalita si Lolo Baldo. Ano, Totoy? Nakita mo na ba ang kapangyarihang ipinagkaloob ko sa'yo? Kung ganun, sa inyo po talaga nang galing ang kakayahan ko. Pero tatang, bakit po akong binigyan nyo ng ganitong kapangyarihan? Bakit ako pong napili nyo? Simula pa lamang nang una kitang makita, ay alam kong ikaw na ang karapat-dapat para sa kapangyarihang yan. Kilala na kita simula pa nung bata ka. Ano po? Ang ibig nyo sabihin matagal nyo na akong kilala. 20 taon na ang nakakalipas. Nang una kang lumabas sa mundo, saktong paglabas mo, ay naganap ang pinakamalakas na lindol na tumama sa baryong ito. Marami ang namatay, kaya't una pa lang ay alam kong ikaw talaga ang karapat-dapat sa kapangyarihan. Dahil ako ang albularyong umasikaso sa panganganak ng nanay mo sa'yo. Kung ganun, tatang, kilala niyo po ang nanay ko na umabandon na po sa akin? Oo, nakiusap siyang ibigay kita sa iba dahil hindi niya kayang buhayin ka. Madalas siyang binubugbog ng kanyang mga magulang at naipagkasundong magpakasal sa ibang lalaki. Kapag nalaman ng mga magulang niya na nabuntis siya ng kanyang nobyo, ay papatayin siya ng mga ito at madadamay ka. Nagkataon na sikat akong albularyo noon sa pagpapaanak. Dahil ang layunin ko ay mahanap ang batang isisilang kasabay ng lindol. Lumapit siya sa akin. Kaya naman 7 buwan ka pa lamang sa loob ng kanyang sinapupunan ay pinilit na niyang ilabas ka. Ang sama-sama niya, Lolo. Napakasama niyang magulang. Sana hindi na lang niya ako binuhay. Kung hindi rin naman pala niya ako kayang panindigan. Wala siyang kwentang ina. Huwag mo muna siyang husgahan. Dahil gumawa siya ng paraan para hindi ka mapahamak. Matagal kanyang itinago. Alam po ba niya kung saan ako napunta? Oo. Patawarin mo ko kung ngayon ko lang ito nasabi sa'yo. Subalit, hindi yun ang ipinunta ko rito, Totoy. Kundi ang pagbibigay ng babala na narito na sa baryo nyo ang mga aswang na asbo. Nandito na ang mga dayuang aswang na handang umubos sa mga taong nakatira dito. Ang balak nila ay gawing tirahan nito o isang kuta para sa pag-aasik nila ng lagim. Hindi ko po hahayaang magtagumpay ang mga hayop na aswang na yun, Lolo Baldo. Pero gusto ko pong malaman kung sino po ang mga magulang ko. Lalong-lalo na kung sino po ang nanay ko. Matagal na napatitig si Lolo Baldo sa muka ni Totoy. Kaya naman, pinilit ni Totoy ang matanda na sabihin kung sino ang ina niya. Ngunit wala siyang narinig na tugon mula sa matanda. Sasabihin ko lang sa'yo
kapag wala na akong nakikitang galit sa mga mata mo, Totoy. O di kaya, kapag nasa tamang pagkakataon na. Magsasalita pa sana si Totoy para magtanong sa matandang lalaki, ngunit nasaksiyan niya kung paano itong unti-unting naglaho na parang bula sa kanyang harapan. Habang nakatingin ito sa kanya, nalaman niyang hindi nga ito isang ordinaryong tao, kundi isang makapangyarihang diwata. Tama ang matanda. Matindi ang galit sa kanyang dibdib. Kaya tama lang na hindi mo na niya malaman kung sino ang kanyang ina, dahil baka hindi rin niya mapigilan ang kanyang sarili. Kaya naman, tumayo siya at mabigat ang paa na naglakad papunta sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa labas ng kanilang bakuran, natanaw niya ang kanyang ama na abala sa pag-aayos ng mga nasirang dingding ng kanilang bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay nakamasid lamang siya sa ginagawa nito. Ilang oras siyang nakatayo habang magulo ang isipan. Maya-maya pa ay narinig niya ang yabag ng paa na nagmamadaling si Agaton. Totoy! Nasaan si nanay? Ilabas niyo ang nanay ko! Teka, Agaton. Hindi namin kasama si Aling Trina. Ikaw ang kasama niya, di ba? Totoy, sumunod siya sa inyo dahil baka raw saktan ka ni Mang Ruben. Pero hindi na siya bumalik simula pa kaninang umalis siya. Ano? Pero sigurado wala kaming kasama. Hindi namin nakita o nakausap si Aling Trina. Hindi na napigilan ni Mang Ruben ang sarili nito at nagmamadaling lumapit sa kanilang dalawa ni Agaton. Tulungan niyo ako. Bigla akong kinabahan eh. Kung saan-saan na ako nagpunta para hanapin si nanay, pero wala talaga siya. Diyos ko, nanay ko, tulungan niyo ako. Napapaluwang napaupo si Agaton. Hindi mapakali at bakas ang takot sa muka. Nagkatinginan silang dalawa ni Mang Ruben, kaya nagulat sila nang biglang dumating si Kapitan Teryo at sinabi ng mga ito na may nakakita kay Aling Trina na kinuha raw ng mga trabahador nito ang babae. Wala raw malay ang babae nang pinagtulungang buhatin si Aling Trina. Diyos ko, Mang Ruben, tulungan niyo po ako, nakikiusap ako. Sinasabi ko na nga ba't masama ang kutob ko sa pagkawala ni nanay eh. Maging si Kapitan Teryo ay nakiusap din na hanapin ang asawa nito. Kaya naman, sina Totoy, Agaton at Mang Ruben, magkakasama silang naghanap kay Aling Trina. Katulong na ang taong bayan, pati mga tanod. Inabot hanggang gabi ang paghahanap nila nang biglang may naalala si Totoy. Sandali lang po, tay. Naalala ko. Nakasalubong ko po ang mga tauhan ni Aling Trina nang pumunta ako sa bukid. Parang nanggaling po sila sa bundok natin. Maaring doon sila nagtatago. Kung gano'n, doon nila dinala si Trina. Pero bakit nila gagawin yun? Napatingin ng mag-ama sa gawi ng nag-aalangang si Agaton. Kasalanan ko to, Totoy eh. Gumanti sa akin ang matandang inapi ko kahapon. Ang kinuha niya ay si nanay. Masama to. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Kailangan nating iligtas si Aling Trina. Nasa panganib siya. Kailangan nating maghiwa-hiwalay. Sila kapitan, dito lang sila sa gubat. Tayo naman tatlo, maghahanap tayo sa pwede nilang pagtaguan. Pagkatapos magkasundo, ay nagkanya-kanya na silang lakad. Dalaan sulo na gawa sa kawayan, ay mabilis ang kanilang mga hakbang. Biglang lumitaw sa paningin ni Totoy ang kulay puting liwanag na tila itinuturo sila sa lugar kung saan dinala ng mga tao ang nanay ni Agaton. Pagkalipas ng ilang minuto, ay natagpuan nila ang kuta ng mga aswang. Nagtago sila sa likod ng puno. Hindi sila makapaniwalang nandoon lamang si Aling Trina sa lugar kung saan nila sinusunog ang mga nauhuling aswang. Nakapalibot ang mga tauhan ng matanda
sa babaeng nakaluhod sa lupa habang nakagapos ang mga kamay nito. Hindi mapakali si Mang Ruben habang nakatitig kay Aling Trina. Bigla namang nagsalita si Agaton. Kilala ko po ang matanda, Mang Ruben. Siya nga po ang binuli ko. Malinaw po na balak niyang gumanti sa akin. Siya rin na matandang nakausap at nakasalubong ko. Hindi kaya mga aswang sila, Tay? Bakit naman nila idadamay ang walang kasalanan? Tignan nyo, hindi lang si Trina ang biyag nila. Marami ang nakagapos sa likod ng mga alagad nito. Teka, natatandaan ko na rin ang matandang yan. Siya ang asawa ng matandang babae na hinatulan sa lugar na yan pagkatapos mapatunayang aswang ito. Kung ganun nga po, mga aswang sila, Tay. Sila ang tinutukoy ni Lolo Baldo kanina. Kailangan na po nating kumilos. Baka patayin po nila ang mga biyag. Totoy, tulungan mo ako. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Sa lahat ng mga kasalanan ko. Ito na ang resulta ng kasamaan ko. Sana natauhan ka na sa mga pinagagagawa mo. Hindi naman ako nagalit sa'yo, Agaton eh. Sapat nang inamin mo ang pagkakamali mo at magbago ka na. Pero sa ngayon, ito ang mas mahalaga. Ililigtas natin si Aling Trina. Pagkasabi nun ni Totoy, ay sabay-sabay silang nagpakita sa mga tao na nakapalibot sa mga biyag. Galit na galit ang matanda. Yun na raw ang oras ng paniningil nito. Pagkasabi ng pinuno ng mga aswang, ay kitang-kita nila kung paanong nagpalit ang mga ito ng anyo. Ang balat ay kumulubot at naging tila balat ng kalabaw. Nangingitim at naglalabasan ng ugat na parang mga ugat ng punong kahoy. Ang mga mata nila na dating maamo ay naging kulay pula na animoy nagbabagang apoy. Ang mga kuko'y humaba, naging matutulis na parang mga kuko ng buwaya. Mula sa kanilang likod, lumitaw ang mga balahibong parang hibla ng nyug at ang mga hiningay naging usok, itim, mabaho at may halong lansa mula sa mga nilapa ng mga ito. Ang kanilang tinig na dati paus at mahina ay naging ungol ng hayop na galit. Sabik sa dugo. Sa isang iglap, ang asbo ay hindi na tao. Isa na siyang nilalang na pinalakas ng puot sa mga taga-baryo. Ako ang kalabanin nyo! Pakawalan nyo ang mga biyag! Kami nang bahala sa mga biyag, anak. Ikaw nang bahala sa mga aswang na yan. Tay, ako po talagang ipapain yung dalawa sa mga aswang. Alam kong kayang-kaya mo sila, anak. Mag-iingat ka. Wala nang nagawa si Totoy Bato nang makitang tumakbo ang dalawa sa kanyang likuran. Balak ng mga ito na ikutan ng mga kalaban at ililigtas ang mga biyag. Sumugod kagad ang pinuno kay Totoy. Kaya naman, tumakbo siyang pasalubong sa mga ito at kitang-kita niya ang pagkakaroon ng liwanag sa kanyang kamao. Sa isang iglap, nakatama siya ng suntok sa mga kalaban. Bawat bigwas niya ng suntok sa mga ito ay yumayanig na parang may lindol. Nararamdaman din yun ng ibang mga taong nandoon. Nang makita ni Totoy na naitakas ng kanyang ama ang mga biyag, isang malakas na pagsuntok sa lupa ang ginawa ni Totoy. Lumakas ang pagyanig at nakita niyang nakakapit sa mga puno ang mga biyag. Bumagsak ang mga kalaban sa lupa habang sumusuka ng malapot na likido. Tila nahihilo ang mga ito sa malakas na paggalaw ng lupa. Walang tigil sa pagsuntok si Totoy. Tumayo siya at sinamantala ang pagkakataon na mahina ang mga kalaban. Walang tigil na pagsuntok sa katawan ng mga ito ang ginawa niya. Mas lalong lumalakas ang tila lindol na paggalaw sa tuwing binabayo ng suntok ni Totoy ang mga kalaban. Nagulat ang mga tao sa kanyang kakayahan. Lumukso ang pinuno ng aswang. Sakto yun sa kanyang kinatatayuan. Binigwasan siya nito ng suntok sa dibdib at pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Naramdaman niya ang sakit
mula sa dati niyang sugat sa likod at tiyan. Ngunit hindi naging hadlang yon upang panghinaan siya ng loob para lumaban. Hindi kagad nakabangon si Totoy dahil nakalapit kagad sa kanya ang pinuno ng mga aswang at hindi tumigil sa pagbayo ng suntok sa kanyang muka. Anak, tumayo ka! Lumaban ka, anak! Kaya mo yan! Totoy, mag-iingat ka! Kasabay ng magkakasunod na pagtama ng suntok sa mukha ni Totoy, napansin niyang tila nasasakta naman ito sa bawat pagtama ng kamuo nito sa kanyang muka. Kaya naman, isang malakas na pagsuntok sa mukha nito ang ginawa niya. Lumipad ito sa ere sa lakas ng epekto ng kanyang kamao. Bumagsak ito sa lupa. Yumanig ang buong paligid. Nadurog ang kalahating mukha ng aswang at umaangin ito habang namimilipit sa sakit. Akma na sanang susugod sa kanya ang iba pang natitirang mga aswang na asbo. Ubod lakas niyang sinuntukan lupa. Yumanig ang buong paligid at sabay-sabay na bumagsak ang mga ito sa lupa. Nanghihina ang mga ito hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Sa sobrang lakas ng kamao ni Totoy, bumao ng kanyang suntok sa lupa at natumba ang ibang mga puno. Tila ba binagsakan yun ng isang bulalakaw. Muli niyang pinagbabayo ng suntok ang pinuno ng aswang. Hindi niya ito tinigilan hanggang hindi nadudurog ng gusto ang mukha nito. Ganon din ang ginawa niya sa iba pa. Napatay niya ang lahat ng mga aswang. Saktong dumating naman sina Kapitan Teryo at ang mga tanod nito. Agad na sinunog ng mga ito ang katawan ng mga aswang. Natuklasan nilang lahat ang kapangyarihan ni Totoy at tuluyan na nga siyang tinawag na Totoy Bato ng mga tao. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao at nagbigay ng pasasalamat sa binata ang mga yon dahil sa pagkakaligtas nila mula sa mga aswang. Nang makaalis ang mga tanod at naiwan ang naaabong katawan ng mga aswang, nagkaroon ng pagkakataon sina Mang Ruben at Aling Trina na makapag-usap. Bigla namang nagpakita sa kanila ang diwata na si Lolo Baldo. Binabati kita sa tagumpay mo, Totoy Bato. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo, Totoy, sa nanay ko. Teka, hindi ba't siya matandang binuli ko? Paano nangyari yun? Isa siya diwata? Oo, Gaton. Si Lolo Baldo, ang diwatang nagbabantay sa kalikasan. Totoy, panahon na para malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Lalo ka na, Ruben. Teka, Tatang. Ano pong ibig niyo sabihin? Totoy, Ruben, si Trina, siya ang nanay ni Totoy. Matagal na hindi nakapagsalita ang mag-ama sa narinig nila mula sa matanda. Lalo na si Agaton na hindi makapaniwalang kapatid nito, si Totoy. Teka, sandali lang po, Lolo Baldo. Ano po ba sinasabi niyo? Huwag niyong sabihin. Oo, Ruben. Tama ka. Ako ang nag-iwan ng bata sa labas ng pintuan mo. Dahil si Trina, ang totoong ina ni Totoy. Ikaw, ang totoong ama ni Totoy, Ruben. Ikaw, ang kanyang ama. Sandali lang po, Lolo Baldo. Baka nagkakamali lamang po kayo. Hindi ko anak si Totoy. Ampung ko lang siya. Si Aling Trina na ang sumagot sa sinabi ni Mang Ruben. Umiiyak itong nakilala ang matanda. Hindi ito halos makapagsalita, habang si Totoy naman ay malakas ang tibok ng puso dahil sa mga naririnig niyang pag-uusap ng mga ito sa harapan niya, habang hindi inaalis ang tingin sa muka ni Aling Trina. Patawarin mo ko, Totoy. Natakot ako sa mga magulang ko.
Kaya pinili kong ilabas ka ng maaga. Anak ka namin ni Ruben. Itinago ko sa kanya ang buong katotohanan na nagdadalang tao na ako nang iwan ko siya. Pinagbantaan ako ng mga magulang ko. Napapatayin nila si Ruben kapag hindi ako nagpakasal kay Teryo. Anong sabi mo, Trina? Anak natin si Totoy, Ruben. Hindi mo siya ampon dahil nanggaling siya sa'yo. Dugo at laman mo si Totoy. Patawarin mo ko. Yun ang dahilan kung bakit palagi akong lumalapit sa inyo. Gusto kong humingi ng tawad at ipagtapat at totoo. Pero palaging walang pagkakataon. Palagi ka na lamang galit. Patawarin mo ko, Ruben. Yun lang ang naisip kong paraan para mailigtas ko kayo. Diyos ko, alam niya kung gaano ako nagsisisi sa naging desisyon ko. Patawarin niyo ako. Tay, Nay, kayo mga magulang ko. Tay, hindi niyo ako totoong ampun, Tay. Teka, sandali. Ang ibig niyo sabihin, napilitan lang si nanay na pakasalan ng tatay ko dahil ipinagkasundo lamang siya ng mga magulang ni nanay. At kapatid ko po si Totoy. Oo, anak. Yun ang buong katotohanan kung bakit ayaw kong nag-aaway kayong dalawa. Dahil kapatid mo siya. Kuya mo si Totoy, Agaton. Sa una, ay hindi matanggap ni Agaton ang mga natuklasan. Kaya lang, nang maisip rin ito ang pagkakamaling nagawa kay Totoy, ay napaluha ito at yumakap na sa kapatid at humingi ito ng tawad. Si Totoy pa ang inagawa nito ng ina. Kaya naman, labis itong apektado sa mga nangyari. Patawarin mo ko, Trina. Wala akong kaalam-alam na totoo ko palang anak si Totoy. Maraming salamat. At sa akin mo siya ibinigay. Tay, Nay, maaari ko po ba kayong mayakap? Napuno ng iyakan ang buong kagubatan dahil sa muling pagkakabuo ng pamilya ni Totoy. Sumama na rin si Agaton sa pagyakap sa mag-anak. Nagkapatawaran silang lahat at nagpaalam sa isa't isa na magaan ang pakiramdam. Si Lolo Baldo na nagbigay ng pasasalamat kay Totoy ay nagpaalam na rin at naglaho sa kanilang paningin. Si Agaton at Aling Trina naman ay umuwi na kasama si Kapitan Teryo na pagkatapos marinig ang mga pinag-usapan ng dating magkasintahan ay humingi rin ito ng tawad kay Mang Ruben. Masaya ang mag-amang nakatanaw sa papalayong mag-anak. Napasulyap si Totoy sa mukha ng kanyang ama na nagpupulas ng luha sa mga mata. Sa isip niya ay nabigyan na ng kasagutan ang katanungang matagal niya nang inipon sa kanyang dibdib. O ano, paano po ba yan, Tay? Nandun na po yung mahal mo. Masaya na sa piling ng iba. Ako na lang po natitira sa inyo. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo iiwan. Masayang ginulo ni Mang Ruben ang buhok ni Totoy. Saka naglakad papunta sa kanilang bahay. Tuluyan ang nawala ang bigat at sama ng loob sa dibdib ng kanyang ama. Masaya silang magkasama na tinahak ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Kumalat sa buong baryo ang kakayahan ni Totoy. Marami ang nagtanaw ng utang na loob sa binata at magmula noon ay itinuring siya ng mga tao na isang bayani. Si Totoy Bato, ang binata na may lumilindol na kamao.
Nawala ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang. Si Agaton ay biglang nagbago. Naging matulungin sa mga matatanda. Mapagmahal na anak sa kanyang ina. At palaging kasama ni Totoy 2 beses sa isang linggo. Palagi silang magkakasalong kumakain ng hapunan sa bahay ni na Totoy at Mang Ruben, kasama ang mag-anak ni Aling Trina. Pinatunayan lamang na ang tunay na kasiyahan ng isang tao ay ang makitang buo ang kanilang pamilya. Ganun man kabigat ang kanilang problema. Sa bawat hamon ng buhay ay may katapat na solusyon. Huwag panatilihin ang pananakit sa kapwa dahil meron itong kaakibat na kapahamakan. Kaya piliing maging mabuting tao at igalang ang mga nakatatanda. Dahil ang tunay na kabutihan ng puso ay makikita sa pagmamahal sa iyong kapwa. Huwag konsintihin ang pagkakamali ng anak upang hindi sila maligaw ng landas. Sa halip, magkaroon tayo ng takot sa Diyos at tanggalin ang galit sa dibdib upang magkaroon tayo ng buhay na tahimik.